suga ng publiko. Naka-apply na po tayo sa FDA, waiting na lang po yung ating certificate na lumabas. Actually, sa mga tumatawag sa akin ng scammer, there's something sa device na kaya makatulong sa mga cells natin. Pero hindi ito yung solusyon para gagaling yung sakit mo. Makakatulong siya para unti-unti makapag-recover yung katawan mo. Placebo siya dahil wala siyang black and white na basis of improvement. With regards sa psychological impact, malaking bagay rin kasi yung maniniwala kang gagaling ka. Tama na yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ko bang utusan yung mga tao na umiyak ka? Almost 1 year ko na siyang ginagawa. So, ibig sabihin, sa dami ng mga video ko na upload, yun ba yung matatawag mo na placebo? Yung product natin ay dumaan po sa mabusising proseso bago nilang ilabas po sa market. Safety and efficacy palagi yung mabuting may konsulta sa doktor. May nakita sila na parang mas mura, pero kapag doon nag-focus at hindi doon sa alam nating talagang may effect, sayang naman yung effort, sayang din yung gastos. Ayan na, nagagalaw ng nanay! Bago sumubok ng anumang produkto o aparato, lalo na kung ang karamdaman matindi. Magsiyasat po muna kung talagang totoo ito para makaiwas sa mga pangakong baka liparin lang ng hangin. Nanay! Sa mga probinsya, panunood pa rin po ng telebisyon ang pangunahing pampalipas oras ng marami. Hindi nga doon, mali ka. Alam mo, 99. Nakikinood lang daw Yun lang sa sa kanyang tapat nun. kapitbahay. Bahay Pero na yun. sa kasarapan ng kanyang panunood, 4 na bahay. Kung bigla kabilang siyang bahay, pinaalis. wala. Kaya naman, ganun na lang siyang umiyak. Ano ba ang kwento sa likod ng nakakaantig niyang video? Pinalabas nila yung anak ko. Nakikinood lang naman ng TV sa kanila. Pinaalis nila. Kung laki ka sa hirap, hindi raw pwedeng hindi ka makarelate sa videong ito. Masyado yung kapitbahay ko nakikinood lang ng TV. Kuha ng isang bata na walang tigil sa kakaiyak. Itinaboy raw kasi siya ng kanilang kapitbahay habang nakikinood ng TV. Bakit ka naman pinaalis yung bata? Nakikinood lang naman ng TV. Bumili na kayo ng sariling TV. Huwag kayo puro panood. Mga salba itong mga to. Grabe yung mga yan. Nakikinood lang naman ng TV. Sumama po yung loob. Parang aso na tinaboy niya palabas. Huwag ka nang papasok doon na kahit kailan na. Ganito rin ba ang iyong pinagdaanan? Mapakakabili din tayo ng TV natin. May nanunumbalik din ba sa iyong mga sugat ng nakaraan? Ang bata sa video, Sino ang yun? 4 na taong gulang na si Afan, tiga Bigyan mo nga ako ng Ormoc isang City ganyan, sa ma. Leyte. Ang kanilang lugar, Ma, bigyan mo malayo ako isang sa ganyan. kapitbahay. Para ito Bigyan mo ako ng marating, 1,000 kailangan tayo, pang bili. tumawid ng ilog. Dito sa barangay Don Potenciano, Laragaban, nakatira ang pamilya ni Ethan. Kung ang ibang mga bata, meron na ngayong mga cellphone at tablet. Si Ethan, wala nito. Kaya ang pinakapangunahing libangan pa rin niya, panunood ng TV. Bera lang po namin sa pinapa-cellphone kasi masisira daw yung mata ng bata. Sa loob ng bahay lang siya, ay hindi ko siya pinapalabas. Mula pa po nung baby pa siya, mahilig na po talaga siya manood ng TV. Lahat ng mga pambata gusto niya panoorin. Ito po yung TV na laging pinapanoodan ni Ethan. Dahil kakapanood ni Ethan maghapon, nasira po yung TV namin, pumutok po siya. Kasi yung ibang bata din dito nanonood sa amin. Parang hindi ata kinaya na ng TV kasi luma na siya. Gusto mo bago TV, Ethan? Gano'ng kalaki? Ganun kalaki. Kasi malit lang yung sahod ng papa niya, di pa po namin kaya bumili ng bagong TV. Kaya nakikingkot na lang muna sila sa kanilang kapitbahay na si Jackie, na isa sa dadalawa lang na may TV sa kanilang buong barangay. Itong TV po namin is 24 inches lang po. Nabili ko po ng 5,500. Mas marami pong nakikinood po dito sa bahay po. Mga alas 10 pa kami papunta din kanila sa akin. Manood na tayo ng teleserye. Kaya TV lang po ang mapapaglibangan namin kasi nga mahina po yung signal dito sa internet. Hindi kayang makabili ng TV kasi nga wala po pong budget na pangbili.
Minsan po, nakikisaing na rin po ako. Kapag nalalapasan na ng gutom, kakanood ng TV. At isa na nga sa mga nakikita si Ethan. Magpapaalam agad siya na pupunta sa kanila Tito Jackie kay manonood daw siya ng TV. Kainan na, tatawagin ko na siya. Pagkatapos na naman kumain, pupunta na naman sa kanila Jackie, manonood siya ng TV. Tuwing linggo, nanonood ko ng MGS. Gaganyan-ganyan pa yung bata. MGS na. Nilabas nila yung nakikinood lang naman ng TV sa kanila. Pinaalis nila. Kaya laking pagtataka ng magkakapit-bahay. Noong araw na yun, bigla na lang umatungal sa iyak si Ethan. Habang nakikinig daw kasi ang bata ng TV. Itinaboy siya ni Jackie at pinagsarhan pa ng pintuan. Kaya ang tiyong ni Ethan na si Morgan, labang ng sama ng loob online sa ginawa sa kanyang anak-anakan. Pinalabas nila yung anak ko. Nakikinood lang naman ng TV sa kanila. Pinaalis nila. Alam ko na po yun ng tanghali. Narinig ko po si Ethan na umiiyak po. Naman po, sabi ko, bakit siya umiiyak? Tapos pinuturo niya po yung TV. Tapos nakasarado po yung pintuan. Nakikinood lang naman ng TV sa kanila. Pinaalis nila. Hindi po sa quarantine kasi po, yung time po na talaga na yun. Talagang pinalabas nila kasi talaga si Ethan. Bigla. Si Melvin, kinumpronta si Jackie. Bakit ka naman pinaalis yung bata na kinood na naman ng TV? Bumili na kayo ng TV. Huwag yung puro panukot. Wala po yung loob, ginagalit ko na yung anak ko. Parang aso na pinaboy niya palabas. Natalbahay ko mga to. Makakabili kami ng TV. Huwag ka nang papasok doon na kahit kailan na. Huwag ka nang papasok doon. Pero bakit nga ba nagawa yun ni Jackie? Gayong nagpapanood naman talaga siya ng TV sa kanilang bahay. Depensa ni Jackie, nung araw daw kasi yun, masama talaga ang kanyang Tanghaling tapat ko, parang nilalagnat pa ako. Tapos nagsasalita pa ako sa bed ko. Pagkaitan ko, dito po sa loob ko, nanood ko ng TV. Malakas pa yung TV. Makulit ko, parang sumisigaw na ingalan ko ako. Pinalabas ko sa Ethan. Pinara ko pa yung Ethan. Doon ko pala siya pagbulog sa pinto. Ang iiyak ko. Ito yung pinto niya, pinuntahan pa ako dito sa bahay ko. Pero siyempre mainit ko yung ito kasi nilalagnat pa ako. Kaya nakasabihan ko pa sila na bumili na kayo ng sariling TV. Huwag kayo puro panood. Hindi raw niya ito sinadya dahil alam din niya ang pakiramdam na maitaboy habang nakikinood. Naranasan ko din po na dati po pinagtaboyan po kami, sinisirahan po kami ng pintuan, bintana, kasi ayaw nilang magpapasok. Kaya nga raw nung nagkaroon siya ng sariling TV, Pwede na mo matanaw TV, dali na. binuksan niya ito sa kanyang mga kapitbahay. Madalas ako dito nakinood pamil-bamilan. Mag-isa lang po ako dito sa bahay, kaya mas gusto ko din po na yung TV nakabukas tapos may mga batang nanonood. Bakit ka naman pinaalis yung bata nakikinood na naman ng TV? Pero dahil sa nangyaring pagtaboy kay Ethan, Isang linggo ata kami din nagtubuan. Napasama po ako. at kaya ang kakahantungan ng hindi pagkakaunawaan ng magkakapitbahay ang dahil sa TV. Kaya ang pagpapakumbaba Nahita ko ng pasensya po sa kanila. Hindi binabili sila ng TV. Putang ina niya. Hindi binabili sila niya. Oo. Putang ina niya. Sa das mo. Si Ate Joy. Si Ate Joy. Kasi si mama ang timpla ng ng galit. Kasi sa asawa niya. Nag-away sila. Kanya.
tayo mga ka-bro-bro. Maraming salamat ulit sa'yo. Farm lane. Sisimula na ang mga ka-bro-bro. Check your privilege. Dahil para sa marami nating mga kababayan sa kanayunan, television pa rin ang isa. Pag nasa Manila ako, gusto ko nakikita ko siya dito. Merong nakita na hindi ko maipaliwanag na parang siyang puso. Ang nanay ko. Depende. Adobo, apritada, kaldereta, spicy kaldereta. Elemento. Minsan minsan hindi siya minsan naglileksyong paksiw yun. CCTV camera? Magpipitong dekada nang nakatira sa bahay na ito sa Santa Fe, sa Leyte, ang pamilya ng 92 anyos na ngayon. Baka na si sinusundo Lola na siya. Puri. Santa Maria. Good luck in the year of the fortune. Enemy minions will arrive in 5 seconds. All forces, move out! The order to everything we know is recorded on the stars. First blood. All astronomical calculations have their answers. You just have to think about it. Explore the world and its seasons. Enemy has been slain. An ally has been slain. An ally has been slain. You have slain an enemy. Enemy double kill. Learn the movement of stars and understand the change of seasons. An enemy has been slain.
have been shattered. Catapults moving out. Killing spree. An ally has been slain. Astronomy, geography, and archery. And understand the change of the universe is like your team has destroyed the turret. But I'll overcome it all. An enemy has been slain. Shut down. Your turret has been destroyed. Natakot ako na Astronomy, geography, and archery. The order to everything.
destroyed. I just knew I could do it. I'll conquer the tyrant. An enemy has been slain. The order Pero ang mga buntis, dali. Our high ground tower is under attack. Ugnayan sa aming programa. Hihingi ng tulong. Isa raw kasi ang kanyang misis na itago natin sa pangalang Lisa sa mga naaresto o na-rescue na Pilipinong celebrity. Your turret has been destroyed. Enemy killing spree. Calculations have their answers. Enemy pentakill. Our crystal is under attack. Anong trabaho nila? Bobo natin, takito si Madon. Araw-araw na ako kami nag-video ko. Nakapagpadala pa siya ng pera. Noong September 22, date din na yan. Nakausap ko pa siya ng araw na yun. Kinabukasan, hindi ko na siya matawagan. Ako na ko na lang na-rescue sila dahil sa surugas. Sinala ko. Tama. Legal ang surrogacy sa ibang mga bansa. Paraan kasi ito para matulungan magkaanak ang mga mag-asawa ay problema sa pagbubuntis. Pero sa Pilipinas, wala pang malinaw na batas tungkol You are the roamer. in demand sa Cambodia ang commercial surrogacy
surrogacy matapos i-ban sa Thailand at sa India ang pagbibigay ng ganitong serbisyo sa mga foreigner. Pero taong 2016, ipinagbawal na rin sa Cambodia ang kalakalang ito dahil sa mga ulat ng pang-aabuso at human trafficking. Kaya ang mga Pilipinas surrogates na na-rescue sa Cambodia ang bagsak sa presinto. Hindi mo pa rin nakakausap. Nagpadala lang siya ng sulat kamay. Anong sinabi? Inaalagaan ko daw po yung anak namin kasi wala na daw siyang pag-asa na makauwi. Pwede mo bang basahin yung sulat? Kumusta? Kumusta? Huwag mo pabayaan si palagi na siyang tawagan, i-monitor. Ito pala nang hihingi siya ng picture. Picture ng anak nyo. Picture ng anak namin. Nakakasawa na umasa na wala na ako ng pag-asa na makauwi. Ikaw na bahala kay May the snake year bring you fortune. Be there, year of the snake. Enemy minions will arrive in 5 seconds. Samantala, ayon sa isinagawang investigasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia, ang pag-recruit sa mga Pilipinang surrogate mothers ginawa online. Ang recruiter daw ang nag-ayos ng mga dokumento ng mga biktima para magtrabaho sa isang bansa sa Southeast Asia. Kalaunan, ibabiyahe sa Cambodia kung saan gagawin ang surrogacy. Hindi daw nila kilala kung sino ang kanilang mga kliyente o yung mga nag-renta ng kanilang mga sinapupunan. Kasi mo, alam mo yung bago sa umalis ng Pilipinas. sabi ko nung nakausap. Trabaho daw po talaga yung ginawa ko sa kanila. Naloko daw po talaga. Hindi nila alam na surrogacy pala yung napasok nila. Doon na lang nila nalaman. Hindi na daw po sila nakatanggi. Wala siya nababanggit tungkol sa mga surrogacy. Wala po siya nabanggit. Weird na sabi ng OWA, wala rin record ng pag-alis ng asawa mo. Hindi ko po alam kung saan sila doon na ano. Baka backdoor. Hindi kasi sila sabay. Parang nauna yung asawa ko. Ay, hindi sila sabay-sabay. O kasi kahina-hinala pag marami. So, may umaasa ka pa rin na uuwi dito. Gusto ko na lang nakauwi na lang siya. Buntis siya. Tatanggapin ko na lang siya. Pero yung sa mga ganun kasi, yung bata na nasa kanya, sa ibang tao yun. Sa ibang tao. Paano mo nakaya lahat ng ito? Ang hirap po talaga. Tama ba na, noong una ayaw mo siyang malis? Opo, ayaw ko talaga siya ng malis kasi Ally has been kasama palagi slain. yung anak. Sama-sama kami kasi gusto niya naman. Bakit daw? Marami kasi siyang pangarap. Gusto niya nagkakalit ng bahay. Palagi na lang po sinasabi na gusto niya makatulong sa akin. Kaya gusto niyang mag-abroad. Ayon sa Philippine Embassy sa Cambodia, inalok daw ang 13 mga Pilipina ng $15,000 o nasa mahigit sa lahat ng dito para maging surrogate mother ng mga banyaga. Si Lisa na ang ipinagbubuntis, hindi niya anak ang kanyang anak na naiwan dito sa Pilipinas. Kamusta yun? An enemy has been slain. An ally has been slain. Bangin sa may pintuan ng bahay. Mananawagan sana ako sa Philippine Embassy ng Cambodia. Sana mabigyan kami ng linaw. Ano po talagang nangyayari sa kanila. Samantala, bago natapos ang 2024, sina Lisa at ang 12 iba pang surrogate mother na nagsuwelto ng Cambodia, binigyan sila ng royal pardon. Kaya noong December 29, nakauwi na sila sa Pilipinas. Agad na i-turn over sa kustudiya ng DSWD. Akala namin hindi na po kami nakakauwi in 25 years. Pero nung sinabi po ng ambassador na ano nga daw po sila ng royal pardon dahil lang makauwi kami. Sobrang saya po. Si Lisa umuwi kalaunan sa kanilang probinsya kung saan naghihintay ang kanyang mag-aama. At pumayag siyang magpa-interview para ibahagi ang kanyang pinagdaanan. Sa 6 na buwang buntis ngayon sa sanggol na inisenyo o itinanim sa kanyang sinapupunan. Sobrang saya dahil nakauwi. Kahit buntis, yung una po kinakabahan ako na hiniya. Kaya isipin naman talaga ng mga tao na may 6 na endo.
Kaya yung sa Tower sarili ko shields have talaga been ay hindi ako talaga ang Catapults moving pinakakita out. ko sa mga kakilala ko An dahil ally buntis na has been galing sa abroad. slain. Tulad ng sinabi ni Peter, dalawang kamay niyang tinanggap si Lisa. Your Nakauwi lang turret ito. has been destroyed. Kaya ako kasi hindi pa siya muna pinaghandaan ka ng katanggapin ko naman sa mga buong Kwento ni Lisa na budol daw siya ang nakausap na recruiter na hindi raw na nakita. Personal, tanging voice message Enemy lang daw ang godlike. pinapadala nito sa kanya. Ang inalok daw sa kanyang trabaho, maging hotel cleaner. Sakay lang, nagtiwala naman daw siya nito. Lalo kumpleto siya sa alawan. Pa-aside ko po sa bayad sa medical, binigyan niyo po ako ng 2,000. Tapos nung nag-travel na po ako, 3,000 po yung binigyan niyo sa akin allowance. Itong nakaraang taon, nung lumipad si Lisa. Pero hindi